we're here in P-Pop again. Siyempre, ang ating mga guests ay nako, talagang surprise talaga. Dahil ito po yung tinatawag na nasa kabilang simbahan. Ibig sabihin po, kapitbahay po natin na parish. Saan nga silang Holy Eucharist. Yes, sa Holy Eucharist, and very active po sila. Okay, so umpisahan na natin. Hello po, good afternoon po. Si Sister Nelia Kitibis po ako. Nagsaserve po kami dito sa CFC Moonwalk Chapter, or kung tawagin nila SB2C. Cover po kami ng parish ng Holy Eucharist at saka po San Agustin. Yung pong nasa Moonwalk na San Agustin Church. So, nasa ano po kami, family ministry. Ang hawak po namin ay Singles for Christ. Yun po. Ang husband ko po, si Mars. Yan, so ako naman po si Mars Kitibis. Siyempre, all these years, CFT kami, di ba? Yeah. Ito mga bata, ano sila, yung masaya naman sila kasama. Bumabata kami. Yeah. Kasi lang. Kung tawagin na ngayon kami po ay Tita Nels at saka Tito Mars. Parang tumanda kami. Okay. Sige. Dalawa po yung anak namin. Ang panganay namin, babae, si Marinel. And then ang bunso, yun na nga si Mackenzie. Di po ba may mga baby book? So, from si Mackenzie, from age 0 up to 2.5, pareho naman siya ng progress kung i-compare ko doon sa baby book ng eldest namin. So, wala kang makikita kahit sa itsura niya, wala kang makikita something na iba. Pero pagdating po nung mga 2.5 na siya, bakit hindi ito nagsasalita? Mabilis siyang tumayo, mabilis siyang naglakad. Nakala nga namin, strong na bata. Pero hindi siya nagsasalita. Ganun lang siya. Ganun. And sabi ko, ba't hindi to ni yung mama o mamam or something? Wala siya noon. So, ang ginawa namin, sabi ng iba, baka bingi yan, kaya hindi nagsasalita. So, siyempre, pinag-aralan ko yung bata, ang ginawa ko, one time, katabi ko siya, binagsak ko yung takip ng kaldero sa sahig. So, di ba ang ingay nun? So, ang ginawa niya, tumakbo siya, tapos nagganyan siya. So, sabi ko, hindi bingi yung anak ko. Kasi, narinig niya yun, nag-react siya eh. And then, ang lang namin, tinanong namin doon sa PIDYA, bakit nga ganito yung niya? So, nirefer niya kami sa PIDYA Developmentalist dito sa Makati Med. And then, ang tagal pala mag-schedule noon, mga 3 months kami bago kami nakakuha ng slot. Nung nakakuha na kami ng slot, maraming test na ginawa, pero more on mga toys. Tsaka yung bata, pinag-aaralan, nakita niya na hindi umuupo ng matagal, doon mismo sa clinic, umiikot, lumulundag, so gano'n. Tapos kami, ini-interview nung developmentalist kung anong nangyayari sa bahay, anong kinakain, anong mga na-observe namin. So after nun, nung masabi na namin lahat yon, kinausap na niya kami. Sabi niya, alam niyo po ba yung ASD? Sabi ko, ano po yung ASD? Autism Spectrum Disorder. Sabi namin, ano po yun? Sabi niya, ang anak ninyo under ng umbrella nito, yung autism. Autism, meaning, meron pong mga cells sa brain niya na hindi, kumbaga sa atin, sa layman's terms, sabi marami yung sinabi niya, sa layman's terms, hindi siya nag-function, hindi siya, yung growth ng cell, hindi pareho nun sa atin sa mga normal. So may doon sa brain nila. Tapos, ang sinabi pa niya, may 3 category yan, characteristic yung autism. Unang-una, yung social skills, which is tama. Si Ken, hindi marunong, pag marami ng tao, ayaw na niya, nagwawala na siya. Ayaw din niya sa mga bata. Di ba ang mga bata, matubulaan sa kapwa bata. Siya hindi, ayaw niya sa mga bata, ayaw niya sa ibang tao, at hindi siya marunong magsalita. So, pangalawa yon, hindi marunong magsalita. Mayroon daw effect talaga yon. At ang pangatlo, may repetitive behavior, yung paulit-ulit. Tama yun kasi pag nakita niyo yung electric fan, ganun siya ng ganun sa electric fan, kung paano umiikot yung electric fan. Pag may laruan siyang pong truck, yung papataob niya, and then yung gulong ang gaganunin niya, di ba yung bata dapat pinapaandar yung mga truck, yung mga cars, hindi, sa kanya, pinapaikot niya. Yung pala, manifestation na yun na
autistic siya. Yung autism, kaya spectrum, iba-ibang level. Yung merong mild, yan, nakakapag-aral yan. Talagang, pero iba lang ang kilos. Merong medyo medium, ano naman yan, nakakapag-aral, nakakaintindi rin, nakakapagsalita. And then meron namang extreme. Si Ken medyo in between doon sa medium to extreme. So hindi siya nakakapagsalita. And mas madalas pang nagpa-flapping yung paa. Ginagano talaga yung paa, nag-iingay. Lumulundag sa mga upuan at saka nagagaganyan lagi siya. And then, siyempre, habang ina-observe namin, akala namin it's a form of playing lang niya yon, pero hindi pala. Una, siyempre, na-shock po kami. Shock na shock talaga kami sa ganong sinabi ng doktor. Parang hindi ako makapaniwala na may ganon. So, nag-iiyak talaga ako. Nag-iiyak. Isang ina na nagbubuntis pa lang ako, pinalano ko na kung saan siya mag-aaral, may educational plan na ako. Kung anong kukunin niya, sabi ko magiging katulad siya ng tatay niya na isang engineer. Pag-aaralin ko rin sa Don Bosco kasi doon nag-graduate ang tatay niya. Pero lahat parang bumagsak ang langit at lupa sa akin. Hindi ko talaga agad natanggap. Nag-iiyak ako. Si Mars, ang tanongin natin kung paano niya kineri naman. Ako naman nung nalaman ko yun kasi unang sinabi ng doktor yan. So yung aking reaction, Dok, ano ba pwede gawin dyan? Iinom ba siya ng gamot o meron ba kaming gagawin o special training? Sabi ng doktor, lalo pa ako na-shock doon. Sabi niya gano'n, lifetime yan. Hindi mo aalis yan, hindi mo marireverse yan kasi hindi nagpo-function yung brain niya. Pero meron kang pwede gawin na yung iti-train mo siya manually. I-develop. So lalo ako lalong sumamaloob ko na, di ba? Tapos sa gabi, hindi ka makatulog, isip-isip malagi yun. Tapos sa office, lagi akong ba't parang tulala ka? So hindi ko, iisip ko bakit binigay sa amin ng gano'n ni Lord, di ba? Normally dapat, sabi sa kanya, nagawa kami kumag-anak kami, itong gagawin namin, paparalin sa gano'n. Tapos, yung mga mali namin, kukulitin natin, sasabihin namin sa kanya yung tama, para from there, pipick up siya doon. Yun, hindi mangyayari lahat. Yun. Di ba? Ang tanong ay, anong gagawin namin? Di ba? Hindi mo siya pwedeng ilagay sa school. Tapos, lifetime. So, hindi siya pwedeng magkaroon ng trabaho sa sarili niya. Hindi rin siya, tapos ayon nakikipaglaro sa ibang bata. Siya lang mag-isa. Paano kaya ito gagawin nito? So, talagang shock na shock kami noon. And siguro matagal yun. Mga 2-3 years kami gano'n. Sige, paggabi, umiiyak. Umiiyak na naman. Hindi ko, ako naman, lagi rin masama loob ko. Lord, ba't mo kong ibinigyan ng ganyan? Marami pa naman kami gusto gawin. Nung nakita niya na ibang effect sa akin, parang ayoko na magtrabaho, umiiyak ako, kasi parang bumagsak lahat ng plano ko. Bigla niya akong, sinabihan niya ako na, kung ganyan ka, bilang nanay ni Ken, nabagsak ka na rin, wala mangyayari sa anak natin, magiging ganyan siya. Kasi, ikaw nga, iintindihin ko pa rin si Ken. Paano naman yun? Dalawa na kayong intindihin ko, may pinagdaraanan din siya. So parang nagising din ako akong nanay, ako ang sasandalan noong bata. So dapat may gawin ako. So yun namang developmentalist, maraming recommendation binigay. So doon ako nag-umpisang magbasa ulit. Ano yung ba yung mga recommendation niya? Anong mga school ba yung sinabi niya? Mga special school daw. Kasi doon daw kami makakakuha ng gagawin kasi madidevelop yung bata. Hindi naman siya gagaling. Pero mai-divert mo kung anong pwedeng ituro. Unti-unti, sige, gagawin natin to, ganyan. Tapos, it's 20 years ago na po yun, di po ba? Hindi pa ganun internet. Nagtanong ako sa National about autistic book. Wala. Sa Goodwill, wala. So, wala ditong mga libro. Wala kang saan ko ba ito i-refer? So, talagang magre-rely ka na lang sa mga SPED teacher, saka sa special school, at saka doon sa mga parents na naandun, ano ho bang ginagawa? Sa pag-research ko, dito naman may nakuha kaming malapit na special school sa Merville. Ang pangalan niya, Learning Center. Talagang exclusive siya sa iba-ibang klaseng iba-ibang klaseng bata, basta may special child. So yung may autistic din, so yun.
doon namin si Ken in-enroll. And nga lang, ang mahal-mahal pala nun. So, triple ng pagpapaaral namin doon sa isa na nasa normal school, iba pa yung babayaran mo sa pathologist, speech pathologist kasi hindi nga nagsasalita, at iba pa rin doon sa kanyang katawan na kailangan may mga massage, so occupational therapy. So may mga therapy ka, may tuition ka pa sa school, at may teacher aid ka pa kasi ang turo sa kanila is one-on-one. As in mga placard yun na una nga mga mukha namin, ito ang mama, ito ang papa, ito ang ate Marel, yung ganon. Nakita ko na ganon ka ano, tuturo ang magbuhos ng tubig sa baso, tuturo ang magbutones ng damit. So imagine ganon kamahal ang tuition ng ibabayad mo. Ganon ang kailangan ituro sa kanila dahil iba ang approach, hindi siya academic, kundi ano ang dapat niyang ginagawa. Ibang mundo, ibang klase, pero unti-unti kong natanggap kasi nakita ko yung mga bata naman doon, may mga nag-i-improve naman. So sabi ko, nagkaroon ulit kami ng hope na, may mangyayari kay Ken, may mangyayari sa batang ito. Yon, yung ganun po. Talagang hindi siya madali tanggapin kasi kung makikita mo yung ibang bata, naiiyak ako minsan pag ako ang kasama sa special school. Pero kailangan kong magtrabaho, kailangan din niya magtrabaho dahil paano namin matutustusan yung tuition fees, ang mahal nga. At yun din pong bata, may sariling yaya na kasama kasi dalawang babayaran mo sa bus service kasi dapat may kasama, may babantay hanggang sa may uwi uli sa bahay. So talagang napakalaking gastos. Hindi ko alam, lahat yata ng klaseng loan napatulan ko na ng mga panahong yon. Nagbebenta rin ako ng mga Avon, Sara Lee, Triumph, pangdagdag, lahat ng pwede. Nagparenta rin ako ng mga Betamax dati. Kanong panahon noon, nagpaparenta kami. Pandagdag, para lang may usod ng usod. Kasi ang sabi sa amin, pwede ko daw pong pahintuin is yung nasa normal school. Huwag kong pahihintuin yung nasa special school kasi magre-regress. Pwede bumalik ulit ako sa zero. So, kailangan tuloy-tuloy yung occupational therapy. Yung mga ganon, therapy and ano niya. So, gusto ko namang yung isa magtuloy-tuloy. Ayoko namang maapektuhan siya dahil dito naman sa isa dahil siyempre, anak din siya. So, siya pa naman yung panganay. So, lahat ginawan mo ng paraan, lahat idinaan sa utang, mga kapatid tumutulong, nairaos naman po. Habang lumalaki po si Ken, lumalakas siya, mas marami siyang tantrums, mas marami siyang ginagawa na hindi mo maintindihan bakit niya ginagawa. Kung lumalabas kami, halimbawa, magsisimba, kung kailan itataas ng pare yung kostya, saka siya sisigaw ng, I like Jollibee, I like McDonald's. So talagang sa likod kami umuupo at pag alam namin nagwawala na, kailangan namin lumabas. Pag lumabas din kami sa mga mall at kakain, hindi mo na palayan, dumampot na siya ng french fries doon sa ibang table. So talagang sorry kami ng sorry. Or pag meron siyang natipuhang suntukin, may susuntukin siya. So talagang makasalubong lang niya. So humihingi talaga kami ng dispensa doon. Sabi nila namin, sorry po, special child. Ang mga sa kanya dati, nahirapan kami. Ayaw niya inahawak ang buhok niya. Kaya tulad ng gunting, ayaw niya. Hindi niya alam kung ano yung barbershop, di ba? Okay. So, okay, sit down. Umupo siya, sit down. Nakupo sa kanya, ginawakan yung buhok niya, ginanon. Bigla nagalit, tapos ayaw niya. Tapos nagwala. Umuwi na kami noon. Tapos ever since, pag naramdaman na pupunta kami sa barbershop, bigla nagagalit ng gano'n. Ayaw na, talagang hindi pwede. So yun, di ba? So, talagang, kasi ayaw nila tunog ng gunting. Dahil hindi nga umubra sa barbershop, bumili po ng razor. Yung may iba-ibang size ng yung panggupit. So, ang ginawa niya, pinakita niya kay Ken na siya, nagugupit muna siya ng buhok niya. Ito, gato. Then parang nilalaro lang niya yung bata. Ganyan. So, napaupo niya, and then binigyan din niya ng pagkakaabalahan. Tapos, unti-unti niyang nagupitan si Ken gamit ng razor. Pero, syempre, hindi agad pantay-pantay kasi merong hindi pwedeng gamitan ng gunting. So, ganun muna.
hanggang sa, pag nakita niya nag-eraser na si daddy, cut hair. So, siya na mismo nagsasabi, cut hair siya. So, mula po nung bata siya hanggang sa ngayon, na 25 years old na siya ang barber ni, ni Ken. And may isa pa rin pong problem kami noon naman sa ospital. Pagkakailangan po ng blood test, kasi di po ba, minsan may annual physical exam. So, kailangan makuhanan ng blood. Naku, talaga po dyan sa PDH, kilalang-kilala kami kasi binabaligtad po niya yung buong ospital. Sa galit, sa takbo, sa paninipa, lahat. So, minsan tinatawagan niya lahat ng mga nung before pandemic, siguro mga 4-5 nakahawa kay Ken, bago po at saka takot kami, parang mapuputol na yung karayom, bago po yun talaga magawa. Every time papa-check up kami, nagkakaganon. So, ginawa niya ng iba na namang style. Dito pa lang sa bahay, may practice na kami. May punas ng alcohol. May pupunasan ng alcohol. And then sasabihin ni Mars, the first step is cover your eyes. Pwede ko cover siya. Second, count 1 to 50. Ganyan. Count naman siya habang ginagano naman namin. So, nung sumunod na pagpa-blood test, sabi ni Mars, let's count 1, 2, anong step? Ginawa naman, nangyari nga. 2 lang silang nakahawak, hindi siya nanipa, walang nasaktang nurse, nakaganyan lang siya, hindi pa siya tapos nga magbilang, tapos na yung nurse. So parang, perfect, hanggang sa ngayon, ganon ang nangyayari po na pagkakukuhanan siya ng dugo, ayan, bibilang siya, nakatakip ang mata, at yun, successful. Pero pag walang ganun, pinaupo mo basta doon. Tsaka ahead or sa gabi pa lang, sasabihin mo na yung mangyayari. 1, kung anong gagawin niya sa umaga. Kasi parang naka-pattern sila sa kung anong gagawin nila. So, alam mo, magti-take a bath, change clothes, and then we'll go to ganyan. Pero after po ng pagkuha ng blood sa kanya, dapat may reward, which is McDonald's. Pag walang ganon, hindi na siya uulit sa'yo. Kabisado na niya yon, ayaw na niya. So talagang may pattern, dapat susunod ka kung ano yung pinag-usapan. Dahil dati, medyo na kami na nagmamadali, kailangan makabalik na. After hospital, sakay na ng sasakyan, umuwi na kami. Galit siya, dalasan yung McDonald's. So talaga kailangan maghanap kami muna ng McDonald's bago makauwi ng bahay kasi nag-usapan. Ganon. Sabi ng mga teacher nga, alamin nyo yung mga gusto niya. Kunyari, gaya nung, pag sinasabay niyo siya, ayaw niya sinasabay pero na-discover ko, ayaw niya ng brown out kung madilim, di ba? So, ginagawa ko para papasunod ko siya. Pinapatay ko yung main switch. Pagpatay ng biglang iitim, magpapanik siya. So, sabi ko, okay, I'll turn off the light. Pag ginaganong ko, doon siya sumusunod. Ibig sabihin, aalamin nyo yung mga meron silang mga push button, marami. Aalamin nyo yun. So pag nalaman mo yun, doon mo siya pwedeng turuan, doon mo siya pwedeng i-reprimand. Pero yung sabihin mo, pag mo gagawin yan, ano ibig sabihin nun? Hindi nga siya nag-react doon, di ba? Sabihin mo sa, wala siyang inaanong word, kasi word na, yung kunyari, eat, yun lang. Habaan mo yun, hindi niya na maintindihan. So, i-discover mo yung mga push button niya. So habang i-discover mo yan, it will take time, tapos patience, di ba? Minsan, after ilang years, ito palang gagawin ko, alam niya na. Yun. So, yung time na yun, yung discovering time na yun, na lagi kami, minsan, sumisigaw siya, hindi namin alam, di ba? What's wrong? Hindi niya maintindihan, di ba? Pero, pag sa school, tinitingnan ko yung mga teacher niya. Yung mga teacher niya, sinusunod niya. Ngayon, sabi ng teacher, okay, sit down na siya. So, pag ako sa bahay, sit down, ayaw. Ano kaya? So, tinitignan ko yung teacher, meron siyang, dapat facial expression, ganyan. Tapos, dapat medyo kinakares-kares mo muna, bago mo, o kunyari, kung may sasabihin ka, kasi ang isang punishment nila doon, yung tinatali ng gano'n. Nakumot. Yung sa mga sandwiching. Sandwich, diba? I will sandwich. So, pag ginanon sila, hindi sila makagalaw, diba? Nagbawal. Yun, ayaw nila ng gano'n. So, pag sinabi ng teacher yun, sandwiching, upo na siyang gano'n, makikinig na. Ayun lang palang kailangan. Dapat meron akong mga alam ng mga push button nila. So yun, siguro hanggang ngayon,
dinidiscover ko pa eh. Marami pa siya habang lumalaki. Pero yung majority, na ano ko na. Maraming natutunan si Ken sa special school. Talagang I honor yung mga SPED teacher kasi napasunod talaga nila. Unang-una po, nawala po yung ganun-ganun. Nawala ang pag-ikot-ikot ng ulo. And nawala rin po yung murmuring dahil siya po ay at the age of siguro 4, nakatawag na siya ng mommy, nakatawag siya ng daddy, kahit mga words lang, nagagawa na. And natuto na rin siyang magsalita ng I like milk, I like. Kung ano yung like niya, nasasabi na niya. So, natuto rin po yung mga personal hygiene, yung toothbrush, mag-isang mag-take a bath, and especially yung pagpupupo. Sila na talaga, kaya niya na ituro sa kanila lahat yun. At ang ito pa, mas maayos sila sa gamit. Talagang dito sa bahay, pag po nag-set siya ng table, may placemat, dapat pareho yung ang spoon and fork ng design, yung baso. So talagang naka-well set yung aming table, ganun siya kagaling mag-ano. And nakakatulong na rin namin siya sa sa humpay ng damit. Dapat yung mga clips pare-pareho ang kulay. Ang mga shoes dapat pantay. So marami po na ituro sa kanya ang special school, lalong-lalong higit po yung pagdodrawing. Kasi yung ate niya, talagang magaling mag-draw yung ate niya. So parang nagaya rin niya. So nagkaroon na rin siya ng although hindi sila yung tamang hawak, tulad ng mga nagdo-drawing sa hawak niya, ganyan eh. Sa mga ballpen at sa pero nakaka-create siya ng drawing at maganda siyang magsulat. Po, yung special school talaga. And doon naman sa sa mga kasama doon, yung mga mother doon, hindi mga karanasan nila na ganyan, na i-share sa amin. So kaya parang kami masaya ngang mag-share kasi doon kami galing, doon sa mga sharing ng mga parents na may ganitong kondisyon. Siguro ang mga benefits na namin doon, siguro more on yung understanding. Kasi iba nga siya pag sinagupa mo yung papaluin kita, hindi mag-work sa kanya yun eh. So understanding. Tapos number 2 siguro patience. Kasi marami siyang ginagawa na biglang tatalo, biglang minsan pag nagmamasal kami, biglang pag nalingat ka, biglang tatakbo yun. Tapos saan mo hanapin, di ba? Nakikita ko iba mga hindi galing special. May tali yung nila. Pag tumakas, may tali. Ako, ayoko naman talian, di ba? Pangit tignan eh. So, may ID lang. Oo. So, ang isang siguro, alertness din, di ba? Kasi, anak ko sa kanya, lagi kang, di ba, marami silang push button eh. Dapat mahuli mo yun eh. Gaya nung, di ba, sabi, kasi nanak ko nung sa school nila, paano napapasunod ko ng teacher? Eh, kami sa bahay, hindi mapasunod. So, aralin ko yung ginagawa ng teacher. Kaya sabi sinila, lagi ka sabihin si teacher niya, ano bang ginagawa ng gano'n? Tapos yung mga sinasabi ng teacher, pinag-aaralan namin yon. Diba, sa gabi, tapos experiment sa kanya, okay, Ken, sit down. Ayaw. Eat. Ayaw, di ba? Pero pag gagawin ka, na gusto niyo sabihin mo, okay, kunyari, eat this one, itong kapalit. Pag nag-gets na yon, gagawin niya yon. So, ibig sabihin, patience ka, tapos lagi kang always yung alert yung ba lagi kang always nakatingin. Kung kasi meron siyang mga pinapakita na kunyari, gaya nung na-discover ko yung TV, kasi di naglalaro siya, no? Tapos pag sinigda mo yung TV, lagi siya naka-ano sa TV. So, pwede ko palang gamitin yung TV. Yung pati yung computer, di ba? Yung mga games niya, no? Pag sasabihin ko, okay, may papagawa sa kanya, ayaw niya. Okay, computer. Gusto mo mag-computer? Yes. Computer ka pag ginawa mo to. So yun, mga ganon. Alertness sa mga push button niya. Unang-una po, noong 1999, nangyari namin siya na-discover. Di po ba na may ganyang kondisyon? Ganyan din po, 1999 po kami na-invite sa Couples for Christ. Nakagraduate sa CLP. Yung pong pag-household meeting, prayer meeting, malaking tulong po sa amin bilang sa pagkatao namin. Kasi, nasa school siya, pero iba yung
may nagpipray na rin sa kanya, pinagpipray kami, yung ganong, at doon din namin na ilabas yung aming sentiments or kung ano man tong problema namin. Kasi hindi naman namin tumasabi kaagad sa aming mga pamilya. Kasi lalo ako, nasa probinsya ang pamilya ko, dalawa lang klase ang pag-intindi niya sa tao. It's normal, it's abnormal. Pag sinabi kong hindi normal, iba na agad ang dating sa kanila, sa anak ko. So, hindi ko agad yun na sasabi sa kanila. Pero dito, sa kasamahan namin sa Focus for Christ, at lagi namin pinagdarasal, parang kami ay inihanda ni Lord na okay, may assignment kayo, pero ito ang mga aalalay sa inyo, ang community. Talagang, from the start, na andyan ang community, ang Focus for Christ, pinagdarasal kami, at saka binibigyan din kami ng assignments sa Focus for Christ para hindi lang kami siguro nakatuon lang doon sa aming problema. At hanggang unti-unti, dumadami lalo yung lumalaki yung pagtanggap namin. Wala na, hindi na naman kami nagpo-complain. Ito isang mission namin kay Lord, parang gano'n na binigay sa amin si Ken, ganyan ang kondisyon. Kasi marami siyang gustong gawin, marami siyang plano. Yung plano ko, wala na yon. Kung ano yung plano ngayon ni Lord sa amin, kung paano namin gagawin yun. Part ito ng mission namin kay Lord. Ganda naman nangyayari kasi sabi nga ni Mars, pababa na kami. Makakapagkwento na kami ng maayos na ganito, makakapag-share na rin kami. Kasi kung makikita nyo ngayon si Ken, normal na, wala na siyang mga Nga lang, siyempre hindi naman po mababago yun, hindi naman mag-iiba siya. Yun talaga ang kondisyon niya, kung ano pa rin yung gusto niyang gawin, pero malaki pong tulong niya dito siya sa bahay. Kasi alam niya lahat kami gumagawa sa bahay. Hindi siya pabigat kasi may portion din siya, may responsibility rin siya dito sa bahay na talagang ginagawa niya. Ginagawa niyang kusa yun. Ginagawa niya kusa at saka kami pa po ang kanyang i-remind. Kasi kung siya magpupunas ng plato, kailangan yung maglilinis. Pagkakain, maglilinis ka na. Hindi ka pwedeng patibi-tibi muna. Dahil ka susunod eh. Kumbaga siya nasa back end, kayo mga nasa front line, kayo tapusin nyo na kagad yan. Yung naglalaba, kailangan maglaba agad. Kasi siya magsasampay eh. So, kailangan, siya taga-remind, it's already, tsaka may alarm clock siya. Kailangan magising na kami ng ganon kasi may oras yung breakfast, may oras yung marami kaming natututunan din naman sa kanya. Kasi lahat naka-pattern. Siya ngayon ang taga-push sa amin. Kunyari, umaga, nagaya ka ng umaga, 6:30 na nagising. Biglang inopen yung kwarto. Daddy, breakfast. Kasi kaya nagagano siya. Pupunasan pa niya mga plato ng mga bandang 9 o'clock. Malilate eh. Paano mangyayari pag tulog ka pa, di ba? So gigising, breakfast. Yung bang, para magawa ng chores niya, dapat tapos ka na muna. So paano nangyari na yun? Siya taga-remind ng mga bagay-bagay dito. Kasi basta mga may kaibigan ako na may ganyan, ang una-una ko agad sinasabi, acceptance. Tanggapin mo ng buong buo kung ano ang kondisyon ng anak mo. Alamin mo kung paano ka makakatulong sa kanya. Kasi kung ikaw ay bibigay, wala talagang mangyayari. Kung ikaw ay i-delay mo, o sige, umiyak ka na lang kung ilang taon, yung oras din na dapat, kasi sabi nila dapat bata pa, ma-train na agad talaga. Kasi pag pinabayaan mo yan, hanggang 10 years old, ganyan siya na. So samantalang yung anak ko, from 3 years old, pinapasok ko na sa special school, talagang doon, namumold nila. Kasi alam nila kung ano ang gagawin sa ganitong mga kondisyon. Tapos, napakaganda po ng may community. Yung pong, kasi naranasan namin na may community kami, meron kaming ka-pray over, meron kaming nasasandalan, meron kaming alam ni Lord na may mga aalalay sa amin. Kasi kung wala kami sa community, baka nag-aaway-away rin kami. Baka hindi namin nagawa ito ng maayos kay Ken. Kasi kami mismo sa sarili namin, hindi namin matanggap, hindi namin malaman bakit ganyan. Parang tatanungin pa namin si Lord. So ngayon, iba ngayon ang approach. Pag ikaw, na-accept mo, prayers talaga.
Tapos siguro sa akin naman, yung bang, kasi di ba, hindi mo alam kung anong gagawin, di ba? Tapos lahat ng alam mo na formula sa hindi nag-work. Bawa, kung meron kang ganun kakapal na mga formula ng pang-engineering, ni isa rin hindi gumagana sa kanya. So parang, anong gagawin, di ba? So, palagi mo ang ginagawa namin, lagi namin kinakusap ng teacher, di ba? Yan. So, lagi kang dapat inaalam mo yung mga hindi mo alam sa ibang tao, di ba? Ito, mas grabe kay Kento, pero ba't ganun reaction nito? Ba't nagagawa yan? Brad, paano mo ginawa yun? Inaalam ko yun. O ganito. Tapos, siyempre, sobrang mahal. Ano yung mga pwede kong i-modify doon para mag-adapt kay Ken? Yung bang pirmi kang nag-aaral. Be observative, di ba? O observant ka, tignan mo to. Meron kang i-implement na isang bagay, no? Titignan mo kung kakagat si Ken. Pag gusto kumagat, mali. So, yung error na yun, isa-isahin mo yun. Tapos, kung makachamba ka ng tama, yun, learning mo na yun. Kuha ka na maraming ganang sistema. So, una sa teacher. Tapos, yung mga time na yun, meron siya biglang libro na ganang kapal. Mahal, di ba? Sa ano ko po pa binili sa Amazon. In-order ko pa po sa talaga online kasi wala nung panahon nun, wala dito akong mabiling libro. So, kung ano yung po pwede, applicable kay Ken, yun, minamark ko, dinidiscuss ko sa kanya. Kasi siya ang mas magaling magturo eh. Ako, aalamin ko lang. Pero pag nalaman ko na, lalaki yan eh. Ikaw nga ang magturo sa kanya. Tsaka mas madali sa kanya yon yung mag-approach. Napakarami namin natutunan sa inyo. I'm sure yung ating mga manonood, yung mga nanonood sa atin, talagang meron silang mapupulot dito. Lalo na yung iba, hindi nila alam eh. Kung dumating sa kanila yan, magugulat sila. Ngayon meron na silang tip. Okay? Sana makatulong po. Yes, so maraming salamat, no? Marami pa tayong gusto sanang malaman pa, kaya lang limited lang yung time natin. Pero sa konting time na yon, maraming na rin kaming natutunan. Lalo na yung patience, understanding, lahat-lahat. So, okay. So, magpaalam na tayo sa kanila. Bye! Bye! Marami pong salamat. Yes, thank you. Okay, we're back. Right. Narinig po natin yung sharing ng ating mga sharers. So, siguro naman medyo naantig kayo, no? Ang ganda talaga ng kanilang experience tungkol sa kanilang anak. Oo. Ang dami ko natutunan sa kanila. Yung, hindi ko na-imagine kasi dati, yung kung paano ba nila talaga inaalagaan yung kanilang mga anak na special. Yung sa kanilang kaso, no? Di ba, nung kasama natin sila, minsan sabi, bakit kaya minsan wala sila, hindi sila makapag-commit kung anong day talaga nandun sila. Minsan ko-commit sila, pero hindi sila nakaka-attend. Yes, sa mga meetings minsan. Ngayon, naintindihan ko kung bakit ganon. Talaga palang ang kanilang attention fully nandun sa kanilang anak na special. Yes, at saka ang talagang naka-strike sa akin doon, no? Lalo na yung sinabi ni Mars na talagang he really tried his best, na talagang naghanap siya ng paraan para maturuan niya yung anak niya. No? Very creative ka talaga dapat dito. No? So si Nels ang nag-iisip na ganito gawin natin. Tapos si Mars naman, siya naman ang nag-iisip kung paano ipe-present yun sa anak nila. Para siyang si Saint Joseph. Yes. si Nels, si Mama Mary. Oo. Alam mo talagang minsan, no, iisipin mo, pag nangyari sa iyo yun, imaginein mo na lang, no, 9 months kang buntis. Pagkatapos, pag lumabas na baby, hindi naman po kasi malalaman yon kung may problema, no, ang bata. No? Kaya nga, nung lumabas yun, hindi pa rin nila naiisip yun. So just imagine kung ikaw yun, na ganun yung nangyari sa anak mo. No, kung paano mo yung tanggapin. Grace talaga from the Lord. Yeah. Yung ganung acceptance. Nung nag-share nga sila, nagkukwento sila kung paano nila nagagawa. Ngayon ko naintindihan. I realized na si God is with them all throughout. Na
talagang yung grace, parang punong-puno sila ng grace para makayanan nila yon, ano? Kung gaano nila pagpasensyahan yung kanilang anak, kung gaano lahat talaga nag-a-adjust sila sa kanilang time, sa kanilang finances, but still, yung kanilang anak na pag-aral nila, napatingnan nila sa mga doktor, yung medical attention, nandyan. Yes. I know. Kasi, tayo nga, pag yung normal nga yung anak natin, yung may mga tama yung pag-iisip, nag-iisip ako, huwag ka naman anak niya sa Lasal o sa kaisang ang mahal naman dyan. Pero itong anak nila, triple pa sa mga mamahaling eskwelahan. At ang kanilang mga hanap buhay, simple lang po. So, nung nag-try si Nels na magtinda-tinda, kung ano-ano, hindi rin niya akalain na mapupunta siya sa mga ganun. Kasi talagang ang pinaka-importante po dito na hindi agad tayo nag-give up. Hindi po makakapasok si God sa atin, hindi tayo tutulungan ni Lord if we do not also help ourselves. Di ba? Yung parang kung nag-give up na sila that early, wala na. Di ba? And at the right time, binigyan sila ng community. No? Doon nagkaroon sila ng parang companions. Yes. So nasasamahan sila, yung community ng Couples for Christ. No? Nag-journey sa kanila. And doon, medyo mas nakayanan na nila yung hirap ng buhay. Yeah. Anong na-realize ko rin, ito palang mga cases na to, like yung 2 weeks ago natin, yun naman yung sa adoption, meron din silang community na kinikreate. Yeah. So I think it is really important na merong community na lalo-lalo na yung pareho po yung kaso. No? Na yung accompaniment is there na like example, lahat sila may problema sa anak na ganito. Lahat sila nagkakausap-usap. Kasi syempre, nare-relate nila sa bawat isa kung ano yung problema nila sa asawa o sa anak, whoever, di ba? Hindi mo napapansin, parang dalawa na ang sharer natin na gano'n. No? Na ibig sabihin, it is created na basta-basta na lang, no? By necessity. And I truly believe na si God talaga nag-i-initiate noon. Yes. Yes, kaya nga minsan tayo, alam mo naman ng mga tao, minsan may pagkayabang, parang ako founder niyan yung group, pero actually ginamit lang talaga siya ni Lord para maisip niya yon, yung ganung mga klaseng community. So ngayon talagang naniniwala na ako that God will never leave us. Yes. God is faithful. Yes. Na hindi ba sa Prekena lagi natin sinasabi na ang demand ni God is really very, very high. Extreme nga. Pero hindi naman niya pinababayaan. Yes. Na mapabayaan na niya talaga yung mga mag-asawa na talagang hirap-hirap until mag-quit. But if you will only persevere, God will always be there. Amen. Kaya talaga naman, binibigyan tayo ng hope dito. Lalo na dito sa Amoris na pinag-aaralan natin, na talagang there is love in the family. Yeah. Ibig sabihin na kahit anong bagay, pag nabuo ang pag-ibig, nano-normalize lahat. Gumagaang. Yes. Yung mabigat, gumagaang. Yung imposible, nagiging posible. Yes. It's because of love. Yes. See? Isa pa. Ang isa pa rin napapansin ko, tayo, yung ating services, nag-i-expand siya. So, kapareho nung nagiging guest natin. Sila, after nung ating usapan, they offer their services na makatulong din. So, they become companions. Yes. So, tayo, medyo lumalawak ang ating partnership. Yes. Especially with those who are experiencing this situation na medyo mahirap. Yes. Kasi po, tinanong din namin sila pagkatapos namin silang interviewin. Sabi namin, Brother Mars, Sister Nels, pwede bang
maging companions kayo ng mga kapatid natin, na mga sa viewers na may mga ganyang problema. Ay, oo naman, talagang matagal daw na nilang gustong magkaroon ng mga ina-accompany na ganyan. Kasi sino pa bang magtutulungan kundi sino mga kapong may kaparehong problema o kapasanan, like ako, disabled ako, I can accompany disabled people or parents with disabled children. Tapos meron tayong yung unang-una pa natin, yung mga namatayan, no? Yung nagbiyuda. Meron din tayo nag-a-accompany dyan. Kailangan po talaga ng someone to talk to ng mga pareho pong situation. So si God, talagang gumagalaw din siya sa atin, no? Yung companions natin nagkakaroon ng lumalawak. Yes. No? So, kung meron kayong mga problema, ang dami na yung pwedeng matawag sa amin. Di ba? Hindi naman kami lahat ang haharap sa inyo. We have partners na talagang makakatulong sa inyo, and we believe that God is also with them. Talaga naman. Kasi tingnan mo naman yung mga sharings nila. Kitang-kita naman that the Holy Spirit is working in their lives. Hindi po mangyayari yun kung wala po si Holy Spirit. Yes. Okay, so before we finish, no, basahin natin kung saan nanggaling yung kay Pope Francis na gusto niya to talaga nating aralin ng gusto. No? Isa to sa mga paragraph na ipinapatupad or na-affirm po, no? Na-affirm po ng ating mga sharers na nangyayari talaga ito at mangyayari sa hindi pa nagaganap. Okay. So ito po ay nasa Amores Laetitia, paragraph 47. Ang sabi dito, the fathers also called particular attention to families of persons with special needs, where the unexpected challenge of dealing with the disability can upset a family's equilibrium, desires, and expectations. Families who lovingly accept the difficult trial of a child with special needs are greatly to be admired. They render the church and the society an invaluable witness of faithfulness to the gift of life. In this situation, the family can discover, together with Christian community, new approaches, new ways of acting, a different way of understanding and identifying with others, by welcoming and caring for the mystery of the frailty of human life. People with disabilities are a gift for the family and an opportunity to grow in love, mutual aid, and unity. In the family, in the light of the faith, accepts the presence of persons with special needs. They will be able to recognize and ensure the quality and value of human life with its proper needs, rights, and opportunities. This approach will promote care and services on behalf of these disadvantaged persons and will encourage people to draw near to them and provide affection at every stage of their lives. Wow! Talagang parang kilala ni Pope Francis itong ating sharer, ano? Yes. Talagang swak na swak yung ilang taon ba situation na yan. Kinausap ni Pope 2 years. Francis? 2 years. Iba't ibang family Ang sa buong mundo. Niya, kaya inalam niya kung paano ba talaga ang ginagawa. And he wants this to be shared to everyone. Kaya sana po i-share po ninyo yung mga palabas natin para matutulong lahat ng mga pamilya how to take care of their children, especially when they are disabled or something's wrong with them or anything po. Yes. Yan. Okay? So, hanggang dito na lang po kami. We'll see you next week. Bye!